Mga kabunyog, naging mainit, naging na tensyonado. O yan mas tamang term. Naging tensyonado kanina sa Kamara. Unang araw ng pagdinig ng Infracom. Ang Infracom, yan yung committee sa Kamara na nagdidinig tungkol dun sa anomalya sa mga flood control projects. Nagsimula pa lang ang Kamara kanina. Sa pagsisimula kanina, naging tensyonado naging tensyonado. Ay marami nagtatanong sa akin, Attorney, ano bang nangyayari kanina sa Kamara? Para yatang nagkakagirian, nagkakagulo sila. Sino ba ang nasa tama sa kanila, Attorney, at sinong mali? O yun, sige, yan ang pag-usapan natin ngayon. Pero kung akong tatanungin nyo, kaagad-agad na sasabihin ko. Sa pagkakataong ito, mali si Garin at Abante. Si Congresswoman Garin at Congressman Benny Abante, mali. Sa pagkakataong ito, mas nasa tama sina Congressman Erese. Ipapaliwanag ko kung bakit. Dito ninyo makikita mga kabunyog, mga kababayan, na ako, hindi po ako panatiko. May mga pagkakataon, in fact sa maraming pagkakataon, sinasang-ayunan natin sila Congressman Benny Abante. Sila Congressman Joel Chua. Pero sa pagkakataong ito, ang mga argumento nila mukhang hindi tama Ang nangyayari diyan ganito. Sa simpleng pagsasalita, ganito. Ang komite, TRICOM yun 3 komite yun na pinagsama-sama. Ang nagpipreside doon, si Terry Ridon. Ang komite ni Terry Ridon ay House Committee on Public Accounts. Ang Public Accounts Committee. Pagkatapos yung committee ni Joel Chua, House Committee on Good Government and Public Accountability, parang yan yung kung sa Senate, Blue Ribbon. Pag sa House, yan yung House Committee on Good Government and Public Accountability. Saka yung House Committee on Public Works. Ngayon, ano ang iniimbestigahan nito? Ito na yung nag-iimbestiga doon sa mga anomalya sa flood control projects. Katulad ito nung iniimbestiga ng komite ni Marcoleta. So ito yung magkatapat. Ngayon, anong nangyari? Ang nangyari dito, ito kasing sila Abante, ito yung grupo nila Romualdez. Ito yung majority sa House. Ito yung liderato ngayon ng Kamara. Sila Abante, sila Garin, sila Ridon, yun, magkakasama sila sa majority. Ibig sabihin, grupo ito nila Romualdez. Itong sila Erese, nasa minority. Liberal Party si Erese, kasama ni Laila de Lima, nila Chel Jokno, ayan. Magkakasama sila sa minority. Sa kayong Makabayan Black, sila Congressman Tingyo. Ngayon, anong nangyari dito? Pagdating sa impeachment ni Sara, pag-issue ng impeachment ni Sara, magkakakampi sila Laila, sila Chel Jokno, sila Tingyo ng Makabayan Black, itong grupo nila Abante sa kanila Garin. So magkasama. Pero pagdating na dito sa issue ng budget, ganito yan. Pagdating dun sa mga anomalya sa flood control, syempre hindi naman pwedeng kontrahin yan nila Abante. Syempre hindi pwedeng kontrahin yan nila Garin sa kanila Romualdez. Kasi si PBBM na ang nagsabi, imbestigahan nyo ang mga anomalya sa flood control. Kaya, ang Kamara hindi pwedeng kumontra dyan. Kaya nga yung Kamara nagsasagawa din ng investigasyon. Papanagutin daw ng Kamara yung dapat managot. Hindi sila pwedeng hindi sumunod dyan kasi order ng presidente yan. Kaya nga nag-create ang Kamara ng Infracom para sila ang magsagawa ng sarili nilang investigasyon din. Problema na ngayon ito. How do we proceed with the investigation on the anomalous flood control projects? Parang ganun yung tanong. Ang tanong nila, how do we proceed? Nagtanong sila sa kanila. Magkaiba ang approach. Sa parte nila Erese at saka sa parte nila Laila de Lima siyempre ng minority, pag-usapan muna natin yung 2025 budget. Kasi yung marami dyan sa mga problematic na mga flood control projects ay bahagi ng mga in-insert. Yung mga siningit na lang sa BICAM. Kaya dapat pag-usapan natin, ano ba yung mga siningit sa BICAM? Ano yung mga insertions? Tapos tingnan natin, alin doon sa mga insertions na yon ang nagkakaproblema ngayon dito sa mga flood control projects. Yun ang gustong mangyari nila Erese. Pag-usapan muna yung 2025 budget insertions.
Ang gusto naman nila Garin, nila Benny Abante, wag na nating pag-usapan yung 2025 budget. Wag na nating pag-usapan ang insertions. Move on na tayo. Ang pag-usapan natin, itong mga nire-report ng presidente at nauulat ng mga substandard saka mga ghost projects, yan na lang ang imbestigahan natin. Wag na tayong mag-usap sa budget ng 2025. Nakaraan na yun. O, dyan ngayon nagkakaiba. Ang gusto nila Erese, ang gusto nila Laila de Lima, ipatawag si Saldico. Ipatawag din si Grace Poe. Kasi si Saldico ang chairperson ng House Appropriations Committee noon. Si Grace Poe naman ang counterpart ni Congressman Saldico sa Senate kasi yan yung Senate Finance Committee. Bakit sila kailangang ipatawag yung dalawa? Kasi sila yung mga main player sa BICAM at sila yung nag-insert doon. Maraming insertion sila doon. Yung mga insertions na yon, marami doon nagka-problema. Kaya dapat magpaliwanag. Ano ba yung mga in-insert sa BICAM? Ano na ang nangyari sa mga insertions na yon? Yun ang gustong mangyari ni Erese. Sinigundahan si Erese, nag-second ng motion niya si Congressman Ungab. Nag-object ngayon si Abante. Sabi ni Abante, bakit pa natin ipapatawag? Sila, si Saldico daw sa si Grace Poe. Purpose, bakit natin sila ipapatawag? Saka kung a-attend sila, sasagot ba sila? O, yun ang ano ni Abante. Ha? O, yan yung punto ni Abante. Ngayon, pumasok naman ngayon si Toby Chanco. Sabi ni Toby Chanco, kala ko ba wala tayong poprotektahan sa investigasyong ito? Sabi natin, no sacred cows. Kahit kongresista at senador at politiko, pagka nakita natin kailangang ipatawag natin. Bakit ayaw niyong ipatawag si Saldico? Bakit ayaw niyong ipatawag si Grace Poe? Marami silang dapat ipaliwanag sa budget ng 2025 at maraming insertions ang nagka-problema. Yan ang kaya hindi pwedeng hindi natin sila ipatawag, sabi ni Chanco. Nagalit ngayon si Garin. Sabi naman ni Garin, hindi ba pwedeng move on na tayo? Pag-usapan na lang natin yung mga specific projects na may mga anomalya. Huwag na nating pag-usapan yung BICAM, yung insertions ng 2025. Karaan na yun. Huwag na nating abalahin. Ipatawag. Gagamitan natin ng motion, ipapatawag natin sila. Hindi tama yun. Pag-usapan na lang natin ano yung mga proyektong may anomalya. Ghost projects. Tapos, ayun na, yung budget na yan na insertions, huwag na natin. Ngayon mga kabunyog, kayong tatanungin ko, ano sa tingin nyo? Sino ang tama sa kanila? O sige, higop muna ako ng kape. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Ang problema kasi dito, pinoprotektahan nila si Saldico. Pinoprotektahan nila si Saldico. Kumbaga ang ginagawa nila ngayon dito sa Kamara, okay, mag-imbestiga tayo. Basta't wag na nating pag-usapan yung mga insertions ng 2025. Nakaraan na yun. Tama rin yung sinabi ni Laila de Lima. Sabi ni Laila de Lima, bakit ayaw ninyo na pag-usapan natin ang 2025 budget? Maraming insertions doon. Maraming mga projects doon ang nagka-problema. Alamin natin sinong nagsingit, sinong congressman, sinong senador. Alam nyo mga kabunyog, sa puntong ito, mukhang mas maganda ang investigasyon ng Kamara kaysa sa Senado. Mas maganda ang investigasyon ng Kamara kaysa sa Senado. Shout out Pogi. Bakit mas maganda ang sa Kamara kaysa sa Senado? Sa Senado, hindi man lang pinapangalanan si Villanueva, hindi man lang pinapangalanan si Chis Escudero, hindi man lang pinapangalanan si Bongo, wala. Dito at least mayroong pagsisikap sila Erese at sila Laila de Lima na ipatawag si Saldico. Ang problema kasi ngayon, ang daming gulong dinala ni Saldico, ang daming dalang gulo, ang daming anomalyang nangyari dahil sa mga insertions na ginawa nila Saldico. Tapos ngayon, tahimik si Saldico. Hindi mo man lang papagpaliwanagin ang mga nangyari. Diyan sa bagay na yan, hindi ako kumbinsido. Hindi ako kumbinsido.
Ako, sinabi ko naman sa inyo, pag tama, tama, pag mali, mali. Di ba? Ganyan ang paninindigan ko. Pero ayaw ko ring paniwalaan si Tubi Tiangco. Si Tubi Tiangco kasi, nakikiisa kila Erese, nakikiisa kila Leila de Lima. Pero ang totoo, questionable rin naman si Tubi Tiangco eh. Galit lang kasi siya kay Romualdez. Galit lang kasi siya kay Romualdez, si Tubi Tiangco. Pero ang totoo, bakit ayaw pagdating doon sa Top Nuts, isang construction company yon, kontratista yon, kasama yun doon sa top 15, associated daw yan kay Tubi Tiangco. May project din sa Nabutas, ang St. Timothy ni Diskaya. Alam din yan ni Tubi Tiangco. Bakit hindi niya tinitira? Bakit nakasentro si Tubi Tiangco kay Saldico? Kasi kagrupo yan ni Romualdez. So ito rin yung problema kay Tubi Tiangco. Anyway, kaya nga mas binabanggit ko na lang si Erese saka sila Leila de Lima. Yun ang medyo ang lumalabas dito, may pinoprotektahan sila Abante. Pinoprotektahan nila si Saldico. Ayaw nilang palabasin si Saldico. Hindi na naririnig si Saldico. Samantalang ang pinag-uusapan ditong mga insertions at mga pumalpak na mga proyekto, karamihan dyan kay Saldico. Tingnan nyo yung nangyari doon sa nangyari sa Oriental Mindoro, yung sa Nauhan. Yung binisita ng gobernador. Di ba? Ang mga projects doon, siyam na malalaking projects doon sa Oriental Mindoro, Sunwest Construction. Sino ang may-ari ng Sunwest? Sino ang founder? Si Saldico. Kaya yan ang problema dito eh. Pero at least ang maganda dito, nagbabanggaan sa Kamara. Ibig sabihin, may nagsasalitang senador, may nagsasalitang kongresista. Doon sa Senado, wala eh. Hindi man lang tinitira si Chis Escudero. Sa katunayan, sa Kamara, yung kaibigan ni Chis Escudero na nagbigay sa kanya ng 30 milyon, si Lubiano, sa Senado hindi tinanong. Pero sa Kamara kanina, tinanong si Lubiano. Diba? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ako sa pagtingin ko dito, pagdating sa Kamara, hindi ako kumbinsido dito sa bagay na ito. Ang gusto kasing mangyari nila Garin, ang gustong mangyari nila Terry Ridon, ang gustong mangyari nila Joel Chua, ang gustong mangyari ni Benny Abante. Ano na lang, yung mga kontraktor na lang, yung COA na lang, yung DPWH na lang, yun na lang ang diinan natin. Huwag na nating pag-usapan yung nakaraan, yung 2025 budget. Huwag na nating pag-usapan ang mga insertions. Huwag na nating pag-usapan si Saldico. Yan ang nangyari dyan, mga kabunyog. Doon ako hindi kumbinsido. Alam mo naman tayo, si Atty. Enzo Recto, si Atty. Ricky Tumutorgo, ang bunyog, kung saan yung tama, doon tayo. Sa mga pagkakataong tama sila Benny Abante, tama sila Joel Chua. Halimbawa, yung paglaban kay Sara, yung pag-expose kay Sara, yung paglaban sa Duterte, okay tayo doon. Pero pagdating na dito sa pagtakip sa mga korupsyon ng Kamara, yung pagtakip sa mga pang-aabuso sa budget, hindi tayo sasama sa kanila dyan. Yan yung problema nila dyan. Di ba? Kaya ito, sa pagkakataong ito, dati pinagtatanggol ko yan sila Joel Chua, sila Benny Abante. Sa pagkakataong ito, hindi. Mas sa tingin ko, nasa tama sina Erese. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, kasi, gusto nating makita anong nangyari sa Kamara at sa yung BICAM. Itinago nila yung nangyari sa BICAM eh. Kaya lang, ang approach kasi nila Romualdez ngayon, na tayo, kung ano man ang mali ng 2025 budget, kung ano man ang mali sa naging proseso ng BICAM, mga insertions na yan, okay na yan, nakaraan na yan, dito na tayo. Focus na tayo dito sa 2026 budget. Pangalawa, kung may mga projects na nagka-problema, yun na lang ang natin, panagutin natin kung sinong kontraktor dyan, sino ang DPWH na nasa likod dyan, ganun na lang. Pero pagdating dun sa budget, wag na natin yun, magugulo pa tayo dyan. Hindi pwede yun. Tingin ko dyan, stand ng Kamara yan. Pag sinabi kasi ni Romualdez, ganitong gawin natin ganyan na ang gagawin niya nila Garin, nila Abante.
Pag sinabi nilang isulong ang impeachment ni Sara, gagawin nila yan. Yan ang instruksyon ni Romualdez eh. So, pag sabi nilang ang dapat sanang gawin nila dito, kung ang mga nangyari dito ay kagagawan lang naman ni Saldico, hindi naman involve ang ibang kongresista, ay di dapat panagutin si Saldico. Di ba? Panagutin si Saldico. Kung hindi naman involved dyan, kung hindi naman involved sila Romualdez dyan, ay di sabihin nila, hindi namin alam yan. Si Saldico lang ang nakakaalam yan. Yan yung dyan. Kahit si PBBM, sinasabi ni PBBM, ano natin to? Hindi na pwede ang mga nangyari. Ituwid natin ang mga mali. Okay, ito yung isang bagay na mali. Ituwid natin to. So dapat, si Saldico ay magpaliwanag. Si Saldico ay dapat panagutin. Hindi pwede hindi pwede ito na palampasin na natin to. Kahit kasama natin sila Abante, sila Garin, sila Joel Chua, sila Terry Redon, kahit kasama natin sila sa paglaban kay Sara at sa mga Duterte, pag sa pagkakataong mali din sila, hindi rin natin sila papalampasin. Bakit nila pinagtatakpan si Saldico? Bakit? Si Grace po. Pati nga si Chis Escudero eh. Sila yung mga nasa likod ng mga insertions. Di ba? Ngayon, kung si PBBM ay totoong hindi niya alam yon, parang naisahan siya nila Saldico, the more na dapat idiin si Saldico. Ang gustong makita ng taong bayan dito, si Saldico lang ba ang nakakaalam ng mga insertions na yon at saka si Chis? Hindi ba yun alam ni PBBM? O di dapat malaman niya ng taong bayan ngayon? O baka naman, si Saldico lang ang gumawa ng dirty work, si Saldico lang ang nangmaniobra, siya lang yung nasira, pero lahat naman sila nang inabang doon. Kaya hindi rin nila pwedeng ilaglag si Saldico. Kasi parang ito yung good cop, bad cop yan eh. Yung bad cop si Saldico, ang good cop sila Romualdez, pero lahat sila nang inabang. Yan yung kailangan ditong ipakita nila Romualdez, kailangan ditong ipakita nila PBBM na hindi nila tinulerate yan. Yung mga insertions na yan, yung mga ginawa nila na yan, nila Saldico, nila Chis Escudero, kung may siningit man sila dyan, sila ang may kagagawan yan. Pagkaganyan, sasaluduhan natin sila Romualdez at sila PBBM. Pero hanggang tinatago nila si Saldico, hanggat hindi nila linalabas si Grace po, hanggat hindi nagpapaliwanag sila Chis Escudero sa nangyari na yan sa budget ng 2025, yung mga insertions na yan, hindi tayo makukumbinsido na talagang seryoso sila na panagutin ang mga dapat managot. Yan yun. Kaya tayo mga kabunyog, mga kababayan, yung kasing iba doon, yung iba kasing nagsasalita doon, katulad ni Ungab, congressman yun ng Davao. Sabi niya, the 2025 budget is the worst budget, the most corrupt budget in history. Ayon, hindi naman ako kumbinsido doon. Tao ni Duterte yun eh. Tao ni Duterte yun. Yun namang si Tubi Tiangco, tao rin yun ni Erap. Tapos galit lang naman kay Romualdez yun. Marcos din yun, pero kontra kay Romualdez. Kaya ang gusto niyang ipin down dito, si Romualdez. Yun naman ang ayaw nila Abante. Ayaw nila Abante sa kanila Garin kasi hindi maiiwasan na maungkat ang papel ni Romualdez. Pinoprotektahan nila dito si Romualdez. Mali din yun. Kung si Saldico ang may kasalanan ng lahat ng yan, okay. Di si Saldico. Diba? Kung hindi sila kasama ni Saldico sa mga ginawa nito, ipakita nila, ilabas nila si Saldico at wag nila itong ipagtanggol. Yan lang yun eh. Di ba? Kaya, ito? Kanina, grabe ang mga sabi ni Garin. I am appealing to our colleagues in Congress. Itabi na natin. Move on na tayo. Tutukan na lang natin yung Ay, wag mo nga kami, Garin. Alam nyo yan si Garin, health secretary yan nung panahon ni Pinoy.
Oportunista din yan si Garin. Ha? Kaya ano ito? Ngayon, ang gagawin talaga nila, doon sana maiiba ang Kamara. Kung ipatawag nila si Saldico at si Grace Poe, naiiba ang pag-iimbestiga ng Kamara. May politikong pinapanagot. Yun ang hindi nagagawa ng Senado kahit ni Marcoleta. Doon kay Marcoleta, wala naman. Oh. Panay naman contractors lang doon at saka mga DPWH, PCAB. Oh, pero ito sanang sa Kamara, maganda sana dahil gusto talagang ipatawag si Saldico. Kaya lang hinaharangan nila Benny Abante, hinaharangan nila Garin. Kasi yun ang instruksyon ni Romualdez. Tinatago nila si Saldico Tinatago nila. Naririnig nyo ba si Saldico ngayon? Nakikita nyo ba si Saldico ngayon? Siya ang sentro ng kontrobersyang ito. Yang mga karamihan dyan sa mga defective na mga projects na yan, karamihan dyan sa mga ghost projects na yan, substandard, insertions. At sino ang may kagagawa ng mga insertions? Sila Saldico. Kaya dapat magpaliwanag si Saldico. Tsaka hindi, sino ba ang Appropriations Committee Chair ng Kamara sa panahon ni PBBM at ni Romualdez? Si Saldico. Yang pinag-uusapan na yan ng mga budget 2022, si Saldico ang Appropriations Committee Chair niya. Kaya malaki talaga ang pananagutan ni Saldico dyan. Malaki. Malaki. At yung tinatag niyang construction, yung SunWest, pang-8 doon sa top 15. Tapos yung construction company ng kapatid niya, yung Highton, pang-9 doon sa kapatid niya, si Christopher Co. Ang gusto nila, move una sa bagong nanakawin. Ha? Oh. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, yan ang problema dito sa anong to. Ha? Sayang. Kung ang ginawa ng House, pinatawag talaga si Saldico at si Grace Poe, naiiba. Maiiba ang pagdinig ng Kamara, sasaluduhan mo. Pero ngayon, ang gagawin na naman nila, pareho na rin ang sa Senado. Papatawag na naman sila Diskaya, sila Lubiano, ipapatawag na naman sila Alcantara. Yan, pare-pareho lang, paulit-ulit lang yan. Nasaan ang mga politiko? Bakit hindi pinapatawag? Yan yun. Sinimula na sana kanina. Hinihiling na nila nila Erese. Oh. Kaya lang sabi ni Benny Abante, ay object. Sabi ni Benny Abante, bakit? Pag pinatawag ba natin sila, sasagutin ba nila ang mga tanong sa kanila? O ano kung hindi sumagot? Ang importante ipatawag. Kung hindi sumagot, di malalaman ng publiko na hindi sila sasagot. Yan mga kabunyog. Mas nasa tama si Erese. Yan mga kabunyog. Si Garin kanina, OA naman. OA. Napanood nyo ba yung speech ni Garin? Ha? Napanood nyo ba yung speech ni Garin? Dapat tayo, kung gusto natin ang pag-aayos ng gobyerno natin, wala tayong sasantuhin. Sinabi naman ni PBBM yan kahit kaalyado daw, pag mali, mali. O sana nga ganun. Sana nga ganun. Basta ako mga kabunyog, huwag kayong mag-alala sa akin. Wala, hindi ako panatiko. Hindi ako panatiko. Kung anong tama at totoo at kung anong para sa bayan at anong katotohanan, doon ako. Kita nyo ang aking paninindig. Okay? Magandang araw sa inyong lahat. Ha? Mabuhay tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.